Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago matapos ang taong ito, ay kailangan mai-release ko itong dalawang Mitsubishi Adventure na ito na ipinagawa po sa atin. Isinet up, itinaas, pinalitan ng gulong, nilagyan ng steel bumper. Ito nga ay kay Mr. Kalong Kaging ay nilagyan ko pa ng Armageddon grill. Mga kapatid, ito pong adventure na to. Yan po ay UB Express. Medyo malaki ang tinrabaho namin dito, mahirap kasi kailangan mong ibalik siya doon sa dati niyang form. Sa body repair lang po, marami kaming binody repair dito. At pati ang kanyang engine ay in-overhaul na namin. General overhaul po ito. Pero kung titignan nyo mga kapatid, punta po tayo dito. Ito po ay naibalik namin sa magandang form itong Mitsubishi Adventure na yan. Medyo madilim na nga lang po dito ka Glenn. Pakita mo. Doon. Pakita mo doon. Ayan. So marumi lang. Hindi kaagad nalinis. Ito ay dating UB Express na ngayon ay nirestore natin. Ito po yung mga Generation 1 na mga Mitsubishi Adventure. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, eto, tignan nyo. Pagdating sa ilaw, no, sa headlight nila, ay magkaiba sila nitong modelo na Mitsubishi Adventure. Pero dahil nga sa sinet up natin to na magmukhang mas modelo pa siya, ibinalik ko, minintain ko yung kanyang original na mga ilaw. Ito, bago po lahat yan. Tapos nilagyan ko ng steel bumper. Ayan. Nilagyan ko ng Armageddon grill. Ito pong Armageddon grill po na to, umiilaw din to. Yan po ay nakakabit sa Nissan Terra. At ito po, yung mga ilaw na to, SR Performance, magaganda po yung mga quality niyan. At nilagyan ko na rin po yan ng skid plate. Kung mapapansin nyo mga kapatid, medyo mataas din to. Kasi ito po ay naka 4-inch body lip. Kapag po sinabing body lip, mula doon sa chassis, yung kasing body ay nakapatong sa chassis yan. So nilagyan ko yan ng 4 inches na lip blocks para umangat po yung body. Ito po, tignan nyo. Pakita ko rito, Glenn. So ito po, yan, yung lip blocks. Ayan, yung block na yan. So meron po itong 12 lip block na inilagay namin dito para tumaas po yung kanyang body doon sa chassis. Ang kinalabasan nitong UB Express na sinet up namin. Ito po ay gagamitin ni Sir Oscar diyan po sa kanyang bukid sa Nueva Ecija. So sabi niya, itaas mo para kahit na maputik doon sa lugar na dadaanan ko, ay makakadaan itong adventure na ito. Ngayon, same problem po ni Sir Oscar Kalong Kaging, yung may-ari naman nitong adventure na ito. Yung may-ari po nito, dalawang babae, diyan po sila sa Pasig, na kapag ka po umuulan, ay hanggang hita po yung flood, no? Yung taas ng tubig diyan sa kanilang subdivision. Ngayon, hindi sila makalabas ng kanilang kabahayan dahil nga yung dadaanan nilang mga kalsada ay mataas po ang baha. Kaya minabuti po nung may-ari nitong adventure na ito na ipaset up po kay Autorans. Kasi nga po nakikita niya rin yung ibang mga setup namin na ginagawa dito sa Autorans. Kung ito po ay 4 inches, no? Ayan, makikita nyo, ito 4 inches. So pagbasihan mo, yung bumper nito mga kapatid, 4 inches yan. Okay, may nadagdag pa. So lumalabas ngayon ito, mga 10 inches po yung itinaas nito, no? Sa ground clearance. Nung body nito, pati po yung chassis. Ito po kasi dahil ito ay 4 inches sa body lip lang, ang tumaas po ang ground clearance dito ay yung body. Pero dito po, sa kabila, dahil ito po ay naka-double wishbone suspension, ang tumaas po dito ay yung mismong chassis doon sa ground clearance. At ang itinaas po niyan ay almost 10 inches po. Ito po, papakita ko po sa inyo kung ano ang mga ginawa namin dito, kung bakit siya tumaas at noong ipinalit kong suspension dito po sa Mitsubishi Adventure na ito. Ipapakita ko lamang po muna sa inyo yung gulong po nitong stock na Adventure. Pero ito po, nilakihan ko na ang gulong niyan. Ito po ay naka 235/75 na po ito na rim 15, no, yung mags niya. Dito mapapansin nyo, ito po ay 5 studs lang po yan, 5 tornilyo. Yan. Iyan po yung stock ng mga Mitsubishi Adventure. Kaya ko naman ipinakita sa inyo yan, kasi po ito pong ginawa ko dito sa kabilang Adventure, na sinet up natin ng 10 inches lift, ito po ay naka 6 studs na po ito. Pansinin nyo po ito. Yan. 6 studs na po ito.
At ang gulong po nito ay 31 na, yung kanyang outer diameter. Tapos itong ROH mags niya, rim, steel rim, ay ano na po ito, 15 by 8. Yan. So, ganun po yung size niya. Kaya ito, dagdag pa rin po yung height ng gulong na yan dahil ito ay 31. Samantalang yon ay approximate po, mga 29 lang po yung outer diameter nung 235/75. 29 or almost 30. Ngayon mga kapatid, ipakita ko muna sa inyo yung suspension na inilagay ko po dito. Kung mapapansin nyo po, nandyan na po sa harap yung kanyang rack and pinion. Yan. Yan po ay brand new na rack and pinion na ginagamit po ng Mitsubishi Montero. Nakikita naman Glenn, ano? Okay. Yan po ay gamit ng Mitsubishi Montero. Brand new po yan. Brand new ang mga rack end, kasama yung tie rod end. Ayun. Brand new po lahat yan. Ngayon, lahat po ng pyesa nito na inilalagay ko ay bago. Kaya po kung makikita nyo, kahit yung brake hose lang na yon, tignan nyo po yung brake hose na yun, ayan, oh, bagong-bago po yan. Hindi po ako naglalagay ng mga lumang pyesa kapag po kami ay nag-upgrade. Ito pong suspension na ito, double wishbone suspension. Ito ay hindi na gumagamit ng rubber bushing. Tulad nga po dun sa mga nakaraang vlog ko, yung mga crosswind na ginagawa namin na kino-convert ko ng metal bushing, talagang napakatagal po ng buhay ng mga bushings noon. Kasi hindi mo yung kayang sirain kahit nasabihin mo nga mag-rebound at bumagsak yung suspension, nag-up and down yan, hindi mo kayang sirain yung mga metal bushing na yon, katulad po nito. Ito po yung inilalagay kong upper arm shop. Upper and lower po ito hindi lang po sa sa ibabaw. Ayan. Ito po ay 555 din ang brand. Buksan ko na. O, ayan. Kaya po matibay siya. Ito po yung pinaka-busing niya na nakakabit doon mismo sa suspension. Kapag gumalaw yung suspension, ganyan lamang po din yung galaw niya. Ito po ay ginagrasahan. Kaya kapag umingay ng konti, dapat may pang-greasing ka. Pero ang pinaka-importante dito, napakatibay po nito. Ito po ay hindi na ginagamit. Dahil sa sobrang tibay, walang kikitain yung gumawa ng sasakyan na yan. Dahil napakatagal po bago magpalit ng pyesa. Ngayon, ibinalik ko po ito, yung suspension na yan, at ginagamit ko nga po yan sa paglilip or sa pagsa-setup nung ganitong mga off-road setup. Ayan po. So ito ay naka-Fargo suspension po siya. Itong Mitsubishi Adventure na to. Ang kagandahan po dito mga kapatid, yung suspension na yan, Glenn, ipakita mo ulit sa ilalim. Dito ka. Ito, ilawan ko Kung mapapansin nyo, yung suspension po na to, ay ipinatong ko na lamang po yung chassis. Original na suspension yan, assembly, wala akong kinonvert. Lahat po ay original, pati doon sa upper arm, sa lower arm, yung kanyang mga tie rod, yung kanyang mga ball joints, lahat po yan ay original. Kaya po kung sakali mang ito ay inspeksyonin ng LTO, wala silang makikitang kakaiba dyan na masasabi natin babagsak sa kanilang inspeksyon. Kasi po, lahat po yan ay original na parts, original na assembly na ipinatong ko na lamang po ito mismong chassis, itong Mitsubishi Adventure na ito. At ang kagandahan pa po dito, hindi rin po ako nag-body lift. Kasi kung mag-body lift pa ako, masyado nang tataas. Hindi na po makakaakyat yung may-ari nito. Pero speaking, o paakyat sila dito sa mataas na sasakyan na to, naglagay din po ako ng stepboard. Ayan, gawa po namin yung mga stepboard na to. Ayan, ganyan lamang po kasimple to. Aapa ka rito. Paano mo ulit dito? Oh. Ayan. Oh. Hawak. Sakay. Di ba? Hindi naman siya ganun kataas talaga kung tutuusin. Ito po ay manual transmission. Ito nga Mitsubishi Adventure na to. At ito po ay 2017 model. Kaya lang, mas ginusto nung may-ari nga ito ay set up dahil nga po sa lugar po nila ay talaga pong bumabaha. Tignan nyo po sa likod mga kapatid. Hindi ko na inalis yung kanyang original na bumper. Yan yung stock na bumper niya. Pero nilagyan ko siya ng lagayan ng spare tire. Dito na po ang spare tire niya at narito na po ang kanyang plate number. Naglagay na rin po ako ng comfort shackle dito. Bago rin po yan.
para po mahabol ko yung forma na medyo subsub ng konti, mataas dito sa likod. Kasi pag nagsakay pa to, napuno ito, eh baka tumingala. So, ang ilalim po nito, ang differential nito, yan, ito po ay nilagyan ko ng Pajero differential. Ito po ay naka-disc brake ang preno nito. At ito po ay naka-LSD. Dalawang gulong po nito sa likod ay sabay-sabay na umiikot. Kaya po kahit na gamitin nyo to sa mga putikan, hindi ito basta-basta mababalaho. Eh, yun na nga po talaga yung purpose nito eh. Doon sa kanilang lugar, bumabaha, maraming putik. Ngayon, dapat talaga, ang ilalagay mo na differential ay yung LSD. Eh, since naman po, ang Adventure at ang Pajero ay parehas naman yan na Mitsubishi, kaya po saktong-sakto, itong inilagay ko na differential assembly. Yung buo po na yan. No? Yung buo na yan, ang ating inilagay dito. At yun nga, ipinatong na natin yung molye sa ibabaw po nitong differential. Kaya po siya tumaas. Kaya nagkaroon siya ng dagdag na taas. Yan. Ito po, ang ratio po nito ay 4.8. Naku, baka mahirapan yung engine kasi 4.8 yung inilagay mong ratio ng differential. Mga kapatid, yung mga original na Pajero na naka 4D56, 4x4, yun po ay 4.8 ang kanyang ratio. Harap at likod po na differential. Kaya po, saktong-sakto lang, dito sa Mitsubishi Adventure, yung mga inilalagay ko pong mga upgrade namin, nagaling din naman po sa Mitsubishi. Since ang mga modelo naman talaga ng mga off-road setup ngayon ay naka-double wishbone or yung tinatawag na independent front suspension, ganun na rin po ang nakalagay dito sa Mitsubishi Adventure na ito. Ngayon, may mapapansin kayo rito na Toyota Revo, sineset up din po namin. Bago rin lahat to, pati mga gulong, ito po ay naka-body lift din ng 4 inches, kaya medyo siya tumaas. Kasi nga po, ganun din ang purpose para magamit po sa mga baha. Magamit po doon sa kanilang farm, doon sa kanilang bukid, doon sa kanilang probinsya, na hindi naman sila malalagay sa alanganin. Ito po ay nilagyan ko rin po ito ng lagayan ng spare tire dito. Ayan. Para kung sakaling, siyempre, sa putikan nga sila lulusong, no? Pag-off-road sila, ang hirap naman kung nandito pa sa ilalim yung kanilang mga spare tire. So, nilagyan na rin po natin ito ng lagayan ng spare tire. Ngayon, mga kapatid, marami pa po akong ginagawa dito, tulad nito. Ito po ay galing ng Mabitak, Laguna. Diyan, ang layo pa po, dinala dito. Kasi wala nga daw pong mapagpagawaan doon na kayang gawin itong mga ginagawa naming mga setup na yan. So, ito po, sinisimula na. Maging ito pong isang crosswind na ito naman po ay taga Pampanga. Ayan. Sineset up na rin namin at pati yung doon na nasa loob na sineset up namin. Bakit ang dami pa rin na itinatago nila or ikinikip nila itong mga lumang sasakyan at ginagastosan po talaga nila ng kasabihin na natin medyo malaki yung gastos. Dahil nga po, puro bago rin naman yung ikinakabit nating mga pyesa. No? Talagang medyo malaki yung gastos. At dito naman talaga sa Autoruns, talagang magagarantiya ko na matatag, matibay, at talagang hindi ka sasablay dito sa mga build na ginagawa po namin. Dahil hininto ko na po yung mga drop kit na yan. Hindi po siya ganun ka-reliable. So ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng mga original na suspensions na talagang subok na at iyon ang inilalagay natin sa mga sasakyang to. O baka may magtanong, bakit yung molye nilagay mo sa ibabaw ng differential? Alam niyo po ba, halos lahat ng mga original na setup ng mga pick-up, mga 4x4, lahat po ng molye niyan, kung nakamolye, ay nakapatong po talaga sa differential. Ang talagang masasabi natin dito, kahit nagastusan nyo yung mga ganito yung mga sasakyan, at lalo pa ngayon, nakapagbibili kayo ng mga bagong sasakyan, ay napakamahal ng maintenance. Sabi ko nga po kung bumili ka ng BIOS, ito, tulad nito, BIOS to. No, wag mo ipakita yung plate number. Yan. BIOS to. Ngayon, magbababa kami ng clutch nito. So, magkano na ang gastos niyan? Modelo po ito, no? 2017 din. So, ito ay posibleng gumastos ng mga 13 to 15,000. Tapos, doon nga sa nakaraang vlog ko po, kung araw-araw mong gagamitin ang sasakyan mo, mahina na yung naggagasolina ka ng 300, 400, 500. Naku, i-multiply mo yan sa 10 taon, kaya nga po dun sa vlog ko na yon ay talagang gagastos ka ng milyon para dun sa isang sedan na binili mo.
okay lang kung ipangninegosyo mo. Kung talagang mayaman ka, wala pong problema yon. Binanggit ko lang naman yon, yung mga bumibili ng mga bagong sasakyan, na i-ready mo ang bulsa mo, i-ready mo ang pera mo, kapag may bagong sasakyan ka, ay puro palabas yan. Walang babalik talaga sa'yo. Pero siyempre, yung luxury na bagong sasakyan mo, sikat ka, may nagagamit kang magandang sasakyan, at siguro naman, kung 2 taon, 3 taon lang, hindi magkakasira-sira yan, yun talagang mapapala mo. Eto naman ngayon, kung meron ka namang mga lumang sasakyan na working pa, maayos pa, at magagamit mo pa talaga, pwede mo namang ayusin at ipagkatiwala sa amin at kahit pa doon sa ibang mga nagse-set up para ayusin ang inyong sasakyan. Pero, kung talaga naman pong ang inyong sasakyan ay sabihin natin lokbo na, di ba? Yung talagang ang body ay kalakalawang na at kailangan mag-body repair ng matindi. Mga kapatid, wag mo nang ipagawa yun. Useless na po yun. Kasi kapag binody repair mo ang isang sasakyan, uulit at uulit yun, doon ulit yun magkakaroon ng bulok, doon ulit yun magkakaroon ng kalawang. Lalo pa kung yung sasakyan mo talagang sobrang luma na at may nabili ka pang ex-taxi o kaya naman yung mga pyesa ay hindi na available, yung sabihin natin na kapag ginasusan mo ay sobra pa o triple doon sa halaga ng sasakyan, huwag nyo na pong ituluyan. Meron po akong tinanggihan na customer namin kahapon galing pa ng Calaca, Batangas. Sabi ko sa may-ari, sir, huwag mo nang ituluyan. Dahil kahit na ibigay lang sa'yo yung kotse na yan, big body na Toyota Corolla, na 1998 model, naku po, napakalaking perwisyo. Dahil unang-una, hindi power steering. Tapos walang aircon. Dahil nasira yung kanyang kompresor. Lahat yun ay ilalagay mo doon. Lahat yun ay gagasusin mo. Ang daming tulo ng makina. Sayang, kung gagasusan mo na 100,000 at ganun pa rin naman ang itsura, lokbo pa, wag mo na lang po yung gawin. Medyo madilim na lang din talaga. Isingit ko lang to. Meron akong stock na adventure dito. Ayan, walang body lift yan. At ang gulong niya maliliit pa rin, kung mapapansin nyo. No? Samantalang ito, yung ating sinet up na, malaki na yung gulong nito, naka 235/75 R15. At ito po ay naka-body lift. Meron pa po yung, yung carrier, yan, yung roof rack. So, yan na po yung ating sinet up dito. Meron ding mga errors eh. Meron ding mga pagkakamali. Ito pong build na to ay hindi po akong gumawa. Tulad po nung hammer na yun. No? Local po yan, yung hammer na yan. Yan ay nilagyan ng suspension ng Pajero. Pati yung makina niya, yun ang inilagay. 4M40. Napakaliit ng makina na yon at mahina yung suspension na yon para ilagay mo sa ganyang kabigat na sasakyan. So ito po, talagang tinanggihan ko naman na to eh. Sabi ko sa may-ari nito, sir, hindi kaya nung suspension mo yung inilagay nyo na body. Tapos yung engine mo, hindi rin kaya, napakaliit po niyan para sa ganyang napakalaking hammer. So, tinanggihan po natin yan. Hindi na nga lang makuha pa ng may-ari dahil yan ay taga Batangas. Yan, mga kapatid, yung mga build ni Autorand, mga lumang sasakyan, lumang auto mo, ise-set up ko. Pero, sisiguraduhin natin na maganda ang pagkakaset up niyan. So, maganda po ang steel bumper nito. Large size po siya. At gumagamit po ng mga ilaw na galing po sa SR Performance kay Miss Patricia Sales. Kaya po kami nakakakuha ng discounts diyan po sa SR Performance. So, malaki po ang pasalamat natin sa Repsol dahil ang ating pong mga ginagamit na lubricants, yung mga langis natin, mga grasa natin, mga cleaning solutions natin, lahat po yan ay product ng GTO at kasama na nga po itong isa sa pinakamagandang langis na Repsol. Sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko na to. Na kahit na medyo luma na ang inyong mga sasakyan, kung talaga namang kapag inayos namin yan, ay magiging kapaki-pakinabang pa, yun po siguro ang inyong gawin. Halos ang gagastusin mo na lang ay yung pagme-maintain sa kanya. At siyempre, kung gusto mong pabonggahin pa siya ng pabonggahin, yun po yung mga dagdag. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid at magandang gabi po sa inyong lahat.